Hi, good morning. So, andito kami ngayon sa playground. Dito lang sa likod ng tinitirhan namin. Walking distance lang. So, dito si Teo, natutulog. And si Jessie nakikipaglaro, busy-busy doon sa likod. So, every morning, ganito setup namin. Nag-breakfast kami. So, bibili muna sa Teams. Baka naman. So, ayun. Kada morning, ganito setup namin. Kada day off ni Clyde. So, actually ngayon, positive 10 na. Pero feels like 5. At sobrang hangin, kaya malamig. Kaya balot na balot kami. So, ang video to, since marami nagtatanong kung paano kami nakapunta dito kaagad, anong pathway yung ginawa namin. So, i-share namin sa inyo. Itong video na to, may part 2 siya para mas ma-explain namin in detail kung saan kami nag-apply, anong website yung in-applyan namin, at ang step by step paano kami nag-apply. So, i-share din namin sa inyo kung anong pathway yung ginawa namin. Kasi ang daming nako-curious kung anong pathway yung ginawa namin since yung husband ko, October, nag-flight siya. Then November, nakasunod agad kami ni Jessie. So, isi-share din namin sa inyo yan lahat. At saka isi-share din namin yung Canadian resume, ang cover letter, tapos tuturuan namin kayo paano mag-send ng application through JobBank at paano maghanap ng employer sa JobBank. So, later, I will show you. Bye-bye. See ya! Hello everyone! Hi, good evening. Hello. So, ginabi na kami kasi pinatulog pa namin yung si Jessie at para hindi magulo. So yung isa dito, dilat na dilat. So, yeah. As we promise, sasagutin namin yung mga tanong na natatanggap namin sa Facebook. So, madami kasing unang-una yung anong pathway ba tayo. So, marami kasing pathway. So, merong provincial nominee, merong express entry, family Student. sponsorship, tsaka student. Yun yung mga parang Mga sikat na pathway. mostly na ginagawa ng mga tao. Baga. So, yun. So, kami, nung nagsisimula pa lang kami ng pag-research kung anong pathway ba kami dapat, yung unang napili naming pathway is student. Why student? Kasi yun yung pinakamabilis na process at yun ang pinakamabilis para makapunta ka sa Canada. And nakita kasi namin sa mga Facebook group, yan na Ang bilis ng approval. kabilaan na puro student yung na-approve agad. Oo. So, yan. So, tapos, pangalawa is why student? Kasi sa experience niya. So yung kasi at that time nung nag-a-apply kami, sabi namin baka hindi napasok yung experience ko. Kasi last 2019 pa po ako last na nag-work. So nung time na yon, nung 2021 at the end of that year, nagplano na kaming ano ba yung pathway. So sige, try natin yung student baka kasi hindi napasok yung experience ko sa required na or yung kailangan nila. So, yun, sabi namin student na lang. Pero we found out that within 5 years pala na experience yung pasok pa rin. So, for example, if 2023 ngayon, yung last work mo is 2018, pasok ka pa sa required na na experience. Pero syempre, dapat hindi ka naman papaabot na, 5 years na. Oo. Baka kasi Oo. Tsaka yung una, nagtuturuan pa kami kung sino mag-aaral, kung student, kasi nga matanda na kami. So,
So, yun ba? Ang ano na talaga namin, kung mag-student, ang mag-student is yung ako. asawa ko. So, yun nga. At saka yung student, since yun yung mabilis, yun din yung pinakamahal. Magastos. Oo, yun yung pinakamahal. So, iniraise namin yung student. So, nag-isip kami, ano pa ba? Since, Medyo malaki kasi talaga. oo, malaki ang kailangan for students. So, as we dig deeper, nalaman namin na pasok pa pala yung experience niya as sa kitchen. So, Cook. So, ang ginawa namin is nag-research ulit. So, sabi namin sa isip namin, sige kahit work permit lang or Pwede na. under Lamia kasi Oo. pwede na. So, pero may iba plang Plano plano si si Lord. Oo, yun. So, ayun. So, ngayon, erase na yung students. So, ang ginawa namin is nag-ano kami ng Bagong or pathway, bagong which is yung pathway, which is MPNP. So, yung MPNP, ang nag-try kaming, kasi sa website kasi ng Canada, merong calculator. Calculator for points. Kasi yung MPNP is parang draw siya every 2 weeks nung time namin. Pero hindi lang namin sure Sure ngayon ngayon, kung ilang ganun kasi. pa rin ba? Or, Oo. Kasi, yun nga. So, may calculator, pero tinry ko yung score. Hindi talaga siya carry kasi parang almost 400 na yung score namin. During that time, during na nagdo-draw, halos mostly, 500 pataas. 500. Oo, yun. 500 talaga. So, hindi pa rin carry. Kahit na sinagad ko na yung IELTS, ginawa ko ng 9 yung score niya. Hindi talaga kaya. Wala talaga. So, yung pinaka-last resort namin is maghanap ng employer. So, ayun. Employer, ang nangyari, since yung score niya is nasa 400, almost 400, naghanap kami ng employer. Yun yung pinakamadaling way. I mean, pinakamabilis. Pataasin yung score mo. Pero yun ang pinakamahirap maghanap ng employer. So, Kasi yung pag may job offer ka, ang magiging points nun is plus 500 sa application mo. Since nakahanap na kami ng employer, naging 900 na Oo, yung sobra points na. namin. Oo. So, parang nung nakakuha na kami ng job offer from the employer, after 2 weeks, since mataas na yung score namin, na-draw agad kami. Oo. Nag-send mo na tayo ng EOI, Expression of Interest. So, yun. Basta nung nag-lodge kami, tapos inano namin, nagkaroon agad kami ng Certificate of Nomination. Kumbaga, may email agad kaming na-receive from the program sa MPNP. MPNP. So, program. ayun nga. So, to answer your question, MPNP kami or Manitoba Provincial Nominee Program. So, reason kung bakit kami sunod ni Jessie kay Clyde, kahit hindi pa kami permanent residents, is because nag-apply kami ng open work permit ako, and then si Jessie is for temporary residence visa. Yun pala is, depende sa NUC yan ha, kasi may mga ibang skill job na hindi pwede or hindi pwede yung spouse nila or yung asawa nila mag-apply Open ng work. like farmer, like mga ganun, mga foreign workers. So, depende Kaya, pa rin talaga sa NUC. Kaya mas maganda, i-double check muna nila sa website mismo. Oo, lalagay na lang namin yung website para ma-check nyo. So, ayun, kahit nag-lodge kami ng open work permit, once na-approve agad yung work visa ni Clyde, after a week ata nag-lodge kami, then October, si Clyde nag-flight papunta dito sa Canada. November 1, saktong November 1, na-approve yung open visa work, namin ni at saka Jessie. yung Yan. temporary residence. Yan. Kaya nakasunod agad yun. Kaya nakasunod, yun yung reason. Hindi because PR na kami or na-approve na yung MPNP application namin, hindi. So, ayun. Yun yung pinakamabilis. No way. So, pumasok ako dito as work permit holder. So, hindi pa po kami PR. Oo, hindi pa PR. Waiting pa rin kami ng approval namin So, for work permit pa lang PR. po ako. And yung asawa ko rin nung dumating sila. And open work. Naka-open work permit din si Jessie is temporary residency visa. Ayun. So, yun yung nangyari sa application namin. Kaya, So, ngayon, i-share namin yung mga tips or Oo.
ano ba yung mga importanteng kailangan pang paghandaan sa para makakuha tayo ng direct employer dito Oo. sa Canada. So, sige ma. So, ang una naming pinaghandaan is yung email. So, yung email, pag halimbawa may luma kayong email, pero suggestion ko is gumawa kayo ng bagong email kasi yun yung ginawa namin para hindi siya halo-halo. So, para madali mo siyang makita kung may mag-reply sa'yo or madali mo matatrack. So, email. Tsaka baka mamaya kasi kung may old email sila, baka kasi Jejemon. So, mas maganda professional email yung gawin mo. So, Juan de la Cruz at gmail.com, at yahoo.com. Yun. So, dapat name and last name. So, yun ang suggestion namin. And second na suggestion namin sa email is, kung halimbawa gagawa kayo ng bagong email, is dapat i-warm up nyo muna siya. Kasi, why? Kasi halimbawa, yung mga email service provider, kasi halimbawa gumawa ka ng bagong email today, mas magandang hindi mo muna siya gawing i-send ng isang maramihan na isang araw, same day na maramihan na send out. So, maganda i-warm up mo muna siya, like 5 resume a day, yun, pwede na siguro yun, for a week siguro, yan. Kasi ma-detect na ng email host provider na, uy, ang dami nang masend sa araw na to. So, ang mangyari, baka isipin ni iniisip niya na talaga. Oo, ay mangi-spam. So, most probably, yung email mo, mapupunta sa spam, which is hindi naman talaga chine-check ni employer masyado. Or kahit nga tayo, hindi naman tayo masyado nag-check ng spam natin. So, ayun. Yun yung, kaya kailangan, I-warm up muna. Since bago, kailangan hindi agad-agad, bultuhan, kumbaga yung Pagsisend out. Kumbaga, after a week or mga ganun. Oo, basta 5 resume a day, pwede na siguro yun for a week. Then, Wag lang saka kayo sa sobra. mag-boost pagka naka-warm up na yung email. So, that's the first one, email. Kasi And then, sayang naman yung oras, yung panahon kung nagsisend ka pala tapos wala namang napupunta talaga sa inbox ng employer, diretso sa spam sayang box. So, yun yung una. Email, and then the second one is the resume. Yes, so sa second one, which is yung resume, importante itong resume dahil unang-una ito yung parang kailangan ng isang employer when naghahanap sila ng mga employee nila. So, itong resume, hindi lang siya basta-bastang resume na kagaya sa Pilipinas na yung format natin is iba. So, since iba yung pinagsendan natin ng application natin, which is yung Canada, iba rin dapat yung, or kumbaga, sinusunod din dapat natin yung format nila, which is yung Canadian format na resume. So, ano ba yung parang nakapaloob dun sa, ang tawag dito, sa resume? So, sa resume, yan, papakita namin sa screen yung parang itsura or yung ano ba yung nakapaloob dun sa resume. So, yan po yung nakapaloob sa resume. May, yun, una-una, syempre, yung nasa taas is yung pangalan nyo, address, number, and email address. And take note, yung number ko pa dyan is yung number ko pa sa Pilipinas pa. So, pwede nyo gamitin din yun, yung number nyo dyan sa Pilipinas. Okay lang. And yun, so may summary, may qualifications. After that, merong yung work experience and education, and lastly is yung certifications. Kung meron. Pero mas maganda meron talaga. So, yun lang yung nakapaloob sa resume na, which is yung Canadian format na resume na dapat, di ba yung parang sa resume natin sa Pilipinas, merong personal details natin tulad ng age, may marital status pa nga, and yun, may gender pa. And yung talagang meron is yung, hindi nawawala is yung picture pa kadalasan. And kung makikita nyo dun sa, sa Canadian format na resume, very lang siya, straightforward lang siya na resume wherein pag nakita ng employer, ito yung qualifications niya, kita niya agad. So, doon pa lang, alam niya na kung pasado ba dun sa hinahanap niya. So, yun yung sa Canadian format na resume.
So itong resume nga pala na meron ako, parang ano lang siya, hindi kailangan gantong-ganto mismo yung itsura. Kasi Kumbaga, depende pa rin yun sa experience nila. Sa lahat ng kasi tulad ko, isa po akong kusinero. Siyempre, as a cook, iba rin yung experience nila. nakalagay or nakapaloob dun sa resume ko. So, bawat resume, since iba-iba tayo ng napasukang trabaho, siyempre, kailangan angkop din sa ano natin, sa kumbaga nakapaloob dun sa resume natin. So, kumbaga parang reference lang siya, itong resume na nakikita nyo ngayon, or guide lang siya para kung wala pa kayong resume, parang gawin nyo siyang guide para makagawa po kayo ng sarili nyong resume. So, yun yung number 2. Okay, so sa number 3, which is yung cover letter. So, cover letter. Ano ba yung cover letter, ma? Cover letter is, yun yung una-una kasing, is a body of the email. Kasi yung iba kasing ginagawa ng ibang application, applicant, naka-ano siya naka-word format or naka-PDF. So, hindi pa makikita. Mahirap pang basahin. Hindi pa mababasa ng employer agad-agad. Oo. So, ang ginawa namin is, yung cover letter is yun na yung body of email. Which is, Parang pag email. binuksan na ng employer yung email, andun na agad. Basa niya na agad. Yun yung pinaka-una niyang makikita. So, yun. Importante tong cover letter kasi it will make or break your application. Actually. Kasi, unang-una, pagka hindi maayos yung pagkakagawa ng cover letter mo, ano siya ay parang sa side ng employer, parang isipin niya, ay parang ito ba yung hinahanap ko? Oo. So parang kung hindi ka handa dun sa cover letter pa lang, magi-skip na agad siya, which is maghahanap na siya ng other applicant. Oo. So dapat dun pa lang sa cover letter, dapat kumbaga nag-i-stand out na yung qualifications mo, or parang yun yung brief summary mo lang. Oo. So, parang in-explain mo sa mga employer. So, in short, ibenta mo yung sarili mo sa cover letter pa lang. Yan, tama. Yun. So, ayun. First is email. No, first is email. Okay. Second is resume. Resume. Third is cover letter. And then, this is just an optional. Gumawa rin ako ng cold email. So, cold email, base sa Google, it's an email marketing technique. Pero ang ginawa ko is gumawa ako ng cold email sample. Halimbawa, tapos na akong mag-send ng resume sa mga Nahanap employer, na sa job posting ng araw na yon. So, may time pa ako. So, ang ginawa ko is, halimbawa, dito sa Manitoba, mag-search ako ng employer or establishment na hindi hiring, pero maganda yung, halimbawa, hotel, ganyan, mga 5-star hotel. So, hindi sila hiring. So, ang gagawin ko is magsisend ako ng cold email. So, marketing email. So, ano bang meron doon? So, halimbawa, ipapakilala mo yung sarili mo, nagbabaka sakali ka na may opening sila, or parang just in cover case letter. lang. Oo. Just an email with your resume, na i-attach mo rin yung resume. So, nakikita nyo naman sa screen, yan yung sample. Yan. So, yan. Straightforward lang din siya. Parang cover letter din siya, pero ang kaibahan lang dito is that since walang job posting yung isang company na pinagsisendan mo, parang nagbabaka sakali ka na baka may opening, may opening. Baka may pa-open pa lang, at least, 'di ba? Nandiyan ka na, naka-ready na yung application mo, 'di ba? Why not take your chance? Oo. Kumbaga. Oo. So, yun yung sa cold email. So, actually dun sa tawag dito sa resume, cover letter, cold email. Itong mga ito is pwede po namin siyang i-send sa inyo, which is ang gagawin nyo lang yun, i-comment lang nila yung parang email nila. Email na pagsisendan namin. Sa comment section wherein
pag nalagay po nila yung email, send po namin tatlo, which is yung resume, cover letter, and cold email. So, gawin nyo lang po itong parang kumaga guide or para makagawa po sila ng sarili nilang yun, resume, cover letter, or cold email. Yan. So, again, depende pa rin po yan sa experience nyo, sa qualification nyo. It's just a reference. So, Depende rin sa job. Oo, depende rin sa job. So, yun. Dapat angkop talaga dun sa... So, bakit nga ba important tong video na to? Importante siya kasi, di ba parang tayong mga aplikante na, kumbaga para tayong sundalo na kapag sa gera, pagka wala kang bala, talo ka. So ngayon tayo, kailangan the very first place, equip tayo bago tayo mag-send ng application. Kasi nga, pagka hindi tayo equip, kumbaga bara-bara lang tayo or basta-basta lang tayo nag-send ng parang application natin, kumbaga parang ang mangyayari doon is that parang walang kahihinatnan or parang suntok sa buwan lang yung application natin. Kaya make it to the point na why not make our application counts every time. Kasi ito na yung parang Future mo. ito kumbaga ito Actually, yung resume ni Clyde and yung cover letter niya is talagang pinagpuyatan niya yun, ilang araw niyang ginawa yun. Talagang blood, sweat, and yeah. So, ayun. So, yun, kailangan nyo talagang paghandaan kasi importante na mahalaga. Yun, so sayang naman yung hirap nyo kung halimbawa. Sayang diba? kasi sa panahon, sa oras. Oo. Pagka Gawin na lang ng tama talaga. Nag-send lang tayo tapos parang natatanong sa'yo, parang walang nangyayari. Oo, walang nagre-reply. So, ano bang mali sa nagawa ko? So, why not i-try nating improve yung mga meron tayo ngayon. And yun, kumbaga... Kasi ito kasing namin, nag-work nag-work sa amin. Pero we are not encouraging na it will gonna work for you as well. Kumbaga, gawin nyo lang to as your guide para makagawa kayo ng sarili nyong ng resume, cover letter, and cold email. Kasi actually, yung sa story namin, hindi rin ilan lang yung resume. Sa next video, explain namin or ipapakita namin sa inyo. Since bago yung email na ginawa namin during ng application ni Clyde, nakikita namin or natatrack namin kung ilang resume na yung na-send out namin. So, next video, ipapakita namin at baka magulat kayo. Kung gaano ba karami. Kung gaano karami yung na-send. Actually, marami rin naman nag-reply. Pero, syempre, hindi naman, may mga times na 1 week walang nagre-reply sa akin. Minsan naman, may a week na sobra. Marami. So, hindi talaga, iba-iba talaga. So, importante lang is maging consistent ka kahit wala nagre-reply sa'yo. Send ka lang ng send ng application. So, yun. So, yun yung first part ng video na to. So, sabi nga namin may second part. Which is yung second part, since na-equip na tayo, paano ba... may bala ka na. So, yun, may bala ka na sa gera. Ngayon, kailangan na natin mag-send ng application natin sa mga employer. So, sa next video, yun yung... ituturo namin sa inyo kung paano mag-send at maghanap ng employer online. So, yun lang guys. Salamat sa time at sa panonood sa video po namin. Hopefully, nakatulong po sa inyo itong video po Maliwanagan yung kaisipan. yung iba. So, ayun. Yun, salamat po. God bless po sa lahat. And good night. Yes. Bye. Good night po. See you in the next video. See ya.